Pinag-uusapan po natin ang buhay ni Joshua. Nakatawid na po sila sa Jordan River kahapon. Ngayon po, mas matindi naman ang kakaharapin nila. Okay, kaharap nila yung bayang Jericho. Napapaligiran po ito ng makapal at matatag na pader. According po sa mga biblical scholars, yung mga archaeologists na nakahukay po nung pader na to, yung mga remains, kaya daw dumaan ng karwahe sa ibabaw ng wall. Ganun po kalapad, kakapal. Paano mo tatalunin to, no? Pero ang weird po na instruction ng Diyos kay Joshua, ito na naman tayo sa trusting kay God. Ang instruction po ay ganire, okay? Magmarcha lang kayo once a day, palibutan nyo yung wall of Jericho. And then, for 6 days, marcha kayo. On the 7th day, magmarcha ulit kayo. And then, sumigaw kayo ng for God and for Joshua, yung pinakahuling ikot nyo ng ika-7th day. And then guguho daw ng kusa yung pader. Parang, kung ako si Joshua, walang sibat, walang pana, walang giyera mangyayari. Military-wise speaking, strategy-wise, logic-wise, walang sense ang utos ng Diyos para talunin ang Jericho. Pero sabi po kasi sa Isaiah 55:8, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko hindi katulad ng pag-iisip nyo. Ang pamamaraan ko hindi katulad ng pamamaraan nyo. In English po sabi ni God, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Tanong po, bakit ba tayo nag-struggle minsan sumunod sa Diyos pag ang instruction doesn't make sense? Una po, God's instruction are not always explanation. Hindi po kailangan explain ni God fully kay Joshua, magmarcha kayo dahil may gagawin ako and all. No, He only revealed what to do. Magmarcha kayo 7 times, okay, for 7 days. So biblically speaking, God often command us without explanation because faith is tested not in clarity but in trust. Yung ating pong pananampalataya, okay, sumusunod tayo dahil hindi na iintindihan natin, kundi dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Parang yung cellphone nyo, nung binili nyo yan, ginamit nyo lang naman yan, hindi nyo naman inalam. Paano kaya nasisend yung text? Pag nag-Viber ka from here to New York, pag press mo ng send, na-receive agad nung kaibigan mo sa New York. Inaral mo ba kung paano nakarating doon? Yung scientific at technological background, paano nakarating doon? Hindi po. Ginamit lang natin, trusting, na itong piece of gadget na to will do its part. Same thing with God. We don't have to fully know everything before we obey Him. Pangalawa po, obedience often looks foolish before it becomes fruitful. Pag marcha po sa paligid ng pader, mukhang kalokohan, illogical. Ini-imagine ko na, pinagtatawanan sila ng mga sundalo ng Jericho. Ano yung ginagawa nyo? Ikot kayo na ikot, yung ba ang Diyos nyo? Ang alam lang, mag-ikot. Because obedience is sometimes a test of humility, not a test of strength. Magpapakumbaba ka ba sa Diyos na ipapakita mong mahina ka para maramdaman mo ang kanyang kalakasan? And lastly po, victory comes from consistent obedience, not creative strategy. Hindi lang po nila minsan inikutan, hindi lang dalawa, 7 beses po sa loob ng 7 araw. Yung ka-7 araw, mas marami pa silang beses umikot. So, hindi po nag-crack yung wall on the first day, hindi nag-crack yung wall on the 6th day, they fell nung nakompleto po yung obedience nila on the 7th day. Kaya po gusto ko yung encourage ngayon. Ano ba inuutos ng Diyos sa inyo na it doesn't make sense? Magpatawad ka daw sa mga taong naka-offend sa'yo. Ha? Pastor, hindi mo alam ang ginawa nila sa akin. Yes, hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Ang sabi sa Diyos, huwag kang gumante. Hayaan mong siya daw ang gumante para sa'yo. It doesn't make sense, Pastor. Kailangan makaganti ako. Well, the Bible says, leave room for my wrath. Ang sabi sa Bible, honor others, yung consider others better than yourself in humility. Hindi, Pastor, ang labanan, pagalingan. Pero sabi sa Biblia, consider other better than yourself because God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ano yung utos ng Diyos na mahirap tayong sundin? Dahil tingin natin walang kwenta and it doesn't make sense. When you're tempted to obey yourself rather than God, ano po bang ginagawa natin? Ulitin ko, Isaiah 55:8. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko hindi katulad ng pag-iisip nyo. Ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan nyo. Tayo manalangin, Panginoon, patawarin nyo kami when we lean on our own understanding. Ang sabi mo sa salita mo, in all our ways, i-acknowledge ka namin. So you will make our path straight. Kaya siguro nagkawindang-windang ang buhay namin, nagkawindang-windang ang bansa namin, nagkawindang-windang ang maraming politiko namin because they trusted in their own understanding. They trusted in self-preservation. They trusted on their own self. Kami rin, Lord, guilty rin naman kami sa ibang pamamaraan lang. Kaya, Lord, we repent and we ask that you shed light sa mga desisyon na gagawin namin na even if it doesn't make sense, Lord, even magmumukha kaming engo, tanga, magmumukha kaming mababaw, magmumukha kaming mahina, Lord, kung ito'y naaayon sa'yo, sundin lang namin pikit mata dahil that's where trust is. Because you alone, Lord God, can see our hearts. Tulungan mo kami, Lord God, magpakumbaba sa mga bagay na hindi namin kaya. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.